Yun ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, beloved Brother Jerby. Magandang umaga po sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos sa umagang ito. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, say praise the Lord. Say praise the Lord. Purihin ang mahal ang Panginoon, mga minamahal. Tayo dumalangin sa ating dakilang Diyos, mga kapatid sa umagang ito. Hallelujah. Dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, maraming salamat sa gintong pagkakataon muli, mahal na Panginoon o Diyos. Malusog ang pangangatawan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Sama-sama kami o Diyos, nagluluwalhati, nagpupuri, mahal na Panginoon, sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Dakilang Diyos, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Dakilang Diyos, dinadalangin po namin minsan pang iyong patnubay sa aming pag-aaral ng iyong salita. Dakilang Diyos, sa ganang amin o Diyos, wala kaming sapat na karunungan. Mahal na Panginoon, hallelujah, ikaw ang aming mahal na Panginoon, gabay, O Diyos, hallelujah, Lord God. Lord, once again, anoint the word of God. Make them believe, O God. In the name of Jesus, we pray. I bind the power of darkness right now in Jesus' name. Lahat magsabi yung praise the Lord, minmahal. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. At mga kapatid, nais kong magpaabot muna ng pinakamatas na papuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba. Natatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal sa umagang ito. Purihin po ang kanyang dakilang pangalan, mga kapatid, at nagbibigay double honor po ako, mga minamahal, sa propeta ng ating dakilang Diyos na buhay, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Praise God, ang kanyang butihing mga anak, the beloved Almeda family, mga minamahal, ang patuloy nating alaala sa mga turot aral po mula sa ating minamahal, ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po ng ating mga ginigiliw na mga kapatid sa ating dakilang Diyos, may mahal mula dito sa ating chapel, maging sa lahat po ng ating mga kapatid na sa kanilang mga tahanan ngayon, na nakasubaybay sa ating pong mga gawain, mga minamahal sa labas ng ating bansa, mga kapatid, sama-sama po nating pag-aralan ng salita ng Diyos. Mga minamahal, ngayon po mga kapatid ko ay malapit na pong matapos, mga kapatid, ang quarantine. Amen. Mga mahal, Sabado, ngayon na po, mga minamahal, Sabado na, ay mga kapatid ko, may kaluwagan na po ng konti, mga kapatid. Pero ang kaibahan lang po niyan, mga mahal, ay magkakaroon na po ng mga negosyo. Mga mahal, magbubukas sa mga negosyante at mga tindahan, yung mga manggagawa, mga minamahal, ng ating pong syudad, San Fernando, mga kapatid, makakapagtrabaho na. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Purihin ang dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Buksan natin ang ating mga Bible, mga minamahal, dito sa aklat ng Revelation, chapter 3, verse 19. Sabi ng Bible, mga minamahal, those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Praise God. May Tagalog po tayo niyan. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Wala na pong karugtong, mga minamahal. So mga kapatid, hindi po pinarurusahan. Hindi po pinarurusahan, mga minamahal. Those whom I love, I rebuke and discipline. Dinidisiplina. Mga kapatid ko, hindi pinarurusahan. Hindi tayo tinawag ng dakilang Diyos para parusahan o pahirapan. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Ang title po natin, mga kapatid ko, ay God's Discipline or Self-Discipline. Mamili po tayo dun sa dalawa, mga minamahal. Praise God. God's discipline or self-discipline. Mga kapatid, ang relasyon natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay napakahalaga, mga kapatid ko. Ang relasyon na yan, mga kapatid ko, at inaasahan po nating langit, mga minamahal, kaligtasan, ay makakamtan po natin, depende po, mga minamahal, kung gaano natin kamahal ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Alam nyo, mga kapatid, ang issue po dito kung bakit tayo naglilingkod sa mahal na Diyos, ang issue dito, mga minamahal, ay hindi po yung ano po yung nagawa natin sa dakilang Diyos, mga kapatid ko, o anong nagawa natin sa gawain ng mahal na Panginoon,
Hindi po yan ang issue ron. Hindi rin po issue, mga minamahal, yung mainit ako sa paglilingkod noon. Mainit ako sa paglilingkod dati. Mga minamahal, hindi po yun ang ating issue dito, mga minamahal. Ang issue po, mga kapatid ko, ay nakabatay sa iyong pagpapatuloy, mga minamahal, at malalim na relasyon sa ating dakilang Diyos. Yan pong importante. Sapagkat pagdating ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay titingnan niya yung ngayon. Yung mahal na mahal mo pa rin ba ang dakilang Diyos? Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Hindi na itatanong, mga kapatid ko, o ano yung mga nagawa mo, mga minamahal. Kasi marami pong mananampalataya, pinanghahawakan nila yon, mga kapatid, na marami na akong nagawa eh. Kaya okay na yon. Kaya ngayon, mga huling panahon, mga minamahal, kahit na manlamig, kahit na mag-relax, okay na rin. Hindi po okay, mga kapatid ko. Kinakailangan po steadfast yung ating pong pagmamahal sa ating dakilang Diyos. Amen po ba? Alam niyo, mga mahal, alamin po natin, mga kapatid ko, kung ang isang Kristiyano ay napapalayo na po ang puso niya sa mahal na Panginoon Diyos. Balik-aranin lang po natin itong Proverbs chapter 14, verse 14. Sabi ng Bible sa English, mga mahal, the backslider in heart. Kapag ginawa kong red letter, mga kapatid, napakahalaga niyan, mga minamahal. The backslider in heart shall be filled with his own ways. Kapag daw po ang isang Kristiyano, mga minamahal, yung sarili niya na ang sinusunod niya, mga minamahal, bagaman siya'y dumadalo, pero yung sarili niyang sinusunod, mga minamahal, consider po yon backslider in heart, mga kapatid. Pag-aaralan natin yung isang hari sa Bible, mga minamahal, kung paanong siya po ay nakaluklok pa bilang hari ng Israel, pero backslider na yung kanyang puso sa Diyos, sa mahal na Panginoon. Basahin natin sa Tagalog, beloved Brother Jerby, Proverbs chapter 14, verse 14. Dito po sa mga Kawikaan, Kapitulo 14, ang versikulo po'y 14. Ang tumatalikod ng kanyang puso ay mabubusog ng kanyang sariling mga lakad at masisiyang loob ang taong mabuti. Ang tumatalikod ng kanyang puso ay nabubusog ng kanyang sariling lakad. Yung isang hari na sinabi ko sa inyo sa Old Testament, walang iba kundi si Solomon. Si Solomon, mga kapatid ko, nung sinabi rito ng 1 King chapter 11 verse 9, sabi niya rito, mga minamahal, at ang Panginoon ay nagalit kay Solomon. Ang Panginoon ay nagalit kay Solomon dahil sa ang kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel na napakita sa kanyang makalawa. Tingnan niyo, mga kapatid ko. Ano pong dahilan ng galit ng ating dakilang Diyos kay Solomon? Mga minamahal, ganun na lang ang kanyang galit. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang Panginoon ay nagalit kay Solomon dahil sa ang kanyang puso'y humiwalay sa Panginoon. So basahin natin, Brother Jerby, ito pa rin, 1 King pa rin, chapter 11, verse 1 to 8 naman, mga minamahal. Tingnan natin yung kanyang mga kasalanan. Dito po sa unang mga hari, Kapitulo 11, ang versikulo po'y 1 hanggang 8. Ang haring si Solomon nga ay sumisinta sa maraming babaeng taga-ibang lupa na pati sa anak ni Faraon, mga babaeng Moabita, Amonita, Idumea, Sidonia at Heteya, sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makikihalo sa kanila o sila man ay makikihalo sa inyo, sapagkat walang pagsalang kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Amen. Nasabid si Solomon sa mga ito sa pagsinta at siya'y nagkaroon ng 700 asawa na mga prinsesa at 300 babae na at iniligaw ang kanyang mga asawa ang kanyang puso, sapagkat nangyari nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos. Amen. Nagaya ng puso ni David na kanyang ama, sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astaroth, Diyos ng mga Sidonyo, at kay Milcom, na karumaldumal ng mga Amonita. At gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon at hindi sumunod na lubos sa Panginoon, na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama.
Nang magkagayoy ipinagtayo ni Solomon ng mataas na dako si Chemos na karumal-dumal ng Moab Right. sa bundok na nasa tapat ng Jerusalem at si Molok na kasuklam-suklam ng mga anak ni Amon at gayon ang ginawa niya sa lahat niyang asawang mga taga-ibang lupa na nagsunog ng mga kamangyan at naghain sa kani-kanilang mga Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Tingnan natin ito, mga kapatid ko. Ang daming ginawang kasalanan ni Solomon. Kaya po siya, mga minamahal, ang puso ng mahal na Panginoon ay lumayo kay Solomon, mga kapatid ko. Ang puso ng ating dakilang Diyos ay nagalit kay Solomon, mga minamahal. Yan po ang mga dahilan, mga kapatid. Alam nyo, minamahal, bago natin isa-isahin yan, napakahalaga po ng marami tayong sa uladong verse, Panginoon, sa ating mga puso. Napakahalaga po niyan, mga kapatid ko. Pero ang pinaka-importante, pinakamahalaga sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, ang tanong, kasama mo ba lagi ang mahal na Panginoon Diyos sa iyong buhay? Amen po. Malapit ba ang puso mo sa ating dakilang Diyos na buhay? Yan po ang tanong, mga kapatid ko. Minamahal, we are dedicated only to God. Wala na pong iba. Bakit nandito tayo? Bakit, mga minamahal, ang biyaya ng mahal na Panginoon na nasa atin ngayon, tumutulo ang luha natin sa tamis ng kanyang presensya, mga kapatid ko, dahil sa kanya lang tayo nagdedicate ng buhay natin. Amen? Praise the Lord, minamahal. Tayo po'y naghandog na ng buhay sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi na sa atin pag-aari ito. Hindi na natin pag-aari ito, mga minamahal. Praise God. Sabi ng Colossians chapter 3, verse 1 and 2, mga minamahal, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Kailangan natin, mga minamahal, ang discipline sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan po yan, mga kapatid. Kapag hindi tayo na-discipline, mga minamahal, hindi tayo makakarating sa langit. Amen. Sabi ng Bible, mga minamahal, those whom I love, I rebuke and discipline. Amen. Alam nyo, hindi naman po yung kabaitan natin, mga minamahal, ang naglapit sa atin sa Diyos eh. Hindi po porki mabait tayo, mga minamahal pinili na tayo ng mahal na Panginoon. Alam niyo, ang inahanap ng ating dakilang Diyos sa tao, purity and wholeness. Wala tayo ng ganun. Wala tayong ganun kasi alipin tayong lahat ng kasalanan. Amen po. Wala pong kaamuan ng tao, mga minamahal, na karapat-dapat sa kaligtasan at karapat-dapat sa langit. Iniligtas lang tayo ng mahal na Panginoon by His grace. Dahil lang sa kanyang biyaya. Amen po ba? Kaya si Haring Solomon, yung ating nabasa kanina, mga minamahal ko, he is a picture of God's grace to David. Habag lang ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kung bakit isinilang si Solomon. Habag lang ng dakilang Diyos kung bakit si Solomon po ay iniluklok ng mahal na Panginoon sa Israel bilang hari. Sapagkat si Solomon po, mga minamahal ko, ay regalo lang ng Diyos kay David, kapalit po nung anak niya, mga minamahal, sa pangangalo niya kay Bathsheba. Ang nanay po ni Solomon, si Bathsheba, na kinalun niya, mga minamahal, ni David. Tingnan niyo ang mahabang grace ng mahal na Panginoon. Ang lawak ng kanyang kagandahang loob. Basta magsisi ka lang, mga minamahal, taos sa puso. Huwag magbiro sa pagsisisi, mga minamahal, huwag biruin ang kaligtasan. Mga minamahal, patatawarin ka ng mahal na Panginoon Diyos. Amen? Imagine, mga minamahal, inagaw niya si Bathsheba, pinatay po si Uriah na asawa ni Bathsheba, ni David. Mga minamahal, pinalo ng ating dakilang Diyos si David, dinisiplina ng mahal na Panginoon si David, masakit ang naranasan ni David na disiplina. Halos matorment si David, mga minamahal.
Kaya sinulat niya yung Psalms 51, Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence. Bakit po, may mahal? Kasi wala na siyang nararamdamang joy. Wala na siyang nararamdamang Holy Spirit. Iniwan siya ng Holy Spirit, may mahal. Tormented na po siya day and night. Mga minamahal. Mahabang panahon po yun. Kaya sabi niya, mga minamahal ko, sa aking pag-aayuno, dumidikit ang balat ko sa aking buto. Grabe yan, mga minamahal. Ilang 40 days po ang binuno ni David. Kung ganon. Kasi kung hindi ka mag 40 days, mga minamahal, hindi didikit yung balat mo sa buto mo. Amen po. Katulad ng ginawa ng ating minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeda. Nag-ayuno ng mahaba, mga minamahal, hindi dahil sa kasalanan, kundi para maligtas, mga minamahal, ang lahat ng ating mga kababayan. Tayo po ang naging bunga nun. Amen po. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos. Kaya mga kapatid ko, sa habag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kay David, nilinis siya ng ating mahal na Panginoon. Pinalo siya, dinisiplina siya, mga minamahal, yung halos hindi niya makayanan. Saka siya binigyan, mga minamahal, ng Solomon. Amen? At inaakala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, inaasahan ng mahal na Panginoon ni si Solomon. Itong si Solomon, mga minamahal ko, ay susunod sa katapatan ni David na kanyang ama. Pero nagkamali po, mga minamahal. Nung una, mga kapatid ko, kinalugdan ng ating dakilang Diyos, si Solomon. Sabi niya sa 2 Chronicle chapter 1, verse 7, verse 10, 11, 12, mga minamahal, basahin natin. 2 Chronicle chapter 1, verse 7 muna tayo. Dito po sa ikalawang mga kronika, Kapitulo 1, ang bersikulo po ay 7. Nang gabing yaon ay napakita ang Diyos kay Solomon at nagsabi sa kanya, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Napakabait ng mahal na Panginoon kay Solomon. Mga mahal, siya lamang ang kinausap ng dakilang Diyos natin ng ganito. Sabi ng mahal na Panginoon, Solomon, hingin mo ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Ito rin po yung mga pangungusap, mga minamahal, kapag nangusap ang ating dakilang Diyos sa panahon natin ngayon. Mga kapatid, very dangerous na pangungusap ito. Kasi baka ang mga anak ng Diyos ay hingin yung kayamanan ng mundo. Amen po. Si Solomon, iba. Sabi ng verse 10, 11 and 12, mga inmahal, tingnan natin. Dito po sa 10 hanggang 12, bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman upang ako'y makapaglabas pumasok sa harap ng bayang ito, sapagkat sinong makahahatol dito sa iyong bayan na totoong malaki? At sinabi ng Diyos kay Solomon, sapagkat ito ang sumaiyong puso at hindi ka humingi ng kayamanan, pag-aari o karangalan o ng buhay man ng nangapupuot sa iyo, o humingi ka kaya ng mahabang buhay, kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman sa ganang iyong sarili, upang iyong mahatulan ang aking bayan na aking pinaggawan sa iyo na hari. Karunungan at kaalaman na naibigay sa iyo, at bibigyan kita ng kayamanan, Amen, at pag-aari at Amen, karangalan na walang hari na una sa iyo na nagkaroon ng ganyan, o sino man ay magkakaroon ng gayong pagkamatay mo. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon sa kanyang salita, mga minamahal. Ito po, mga kapatid ko, ay magandang example para sa atin ng mga mananampalataya, believers ng ating dakilang Diyos ngayon, mga kapatid. Hingin mo, Solomon, ang gusto mo't ibibigay ko sa iyo. Mga minamahal, kaya tumalino si Solomon. Sabi ni Solomon, bigyan mo po ako ng matalinong puso para mapangunahan ko ang bayan mo na napakarami. Nalugod ang ating dakilang Diyos, sabi ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi mo hiningi yung buhay ng iyong mga loved ones, hindi mo hiningi yung buhay ng iyong mga kaibigan, ng iyong mga kaaway. Sabi sa verse 12, karunungan at kaalaman ay nabigay sa iyo. Amen. Hindi pa natatapos doon, mga mahal. May bonus pa. Sabi rito, at bibigyan kita ng kayamanan at pag-aari at karangalan na walang hari na una sa iyo na nagkaroon ng ganyan, o sino man ay magkakaroon ng gayong pagkamatay mo. Purihin ang mahal na Panginoon.
Ito yung sinasabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Olmeda, may mahal sa pulpito lagi noon. Kapag hinabol mo ang dakilang Diyos, mga minamahal, nagpakainit ka sa Kanya, maging material na bagay, kahabol na lang sa iyo. Amen? Kapag hinabol mo, mga minamahal, yung material, lalayo sa iyo yung material, pati langit lalayo sa iyo. Naalala niyo yan? Si praise the Lord, may mahal. Pakainit ka sa mahal na Panginoon, may mahal. Huwag mong isipin, mga kapatid ko, yung mga bagay na pangangailangan mo, idaragdag na lang ng ating dakilang Diyos sa iyo. Amen? Sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kay Solomon, pagkatapos niyang ibigay ito, mga mahal na pagkapala, sabi ng ating dakilang Diyos kay Solomon, Solomon, narinig ko ang panalangin mo. But, the moment you forget to walk in the way of your father David, I will bring your people exile. Solomon, mag-ingat ka, sabi ng mahal na Panginoon. Pagpapalain kita, nariyan ang karunungan sa iyo, binigay ko na. Pati kayamanan, material, lahat ibinigay ko sa iyo. At walang magiging katulad mo sa lupa. But, sabi ng mahal na Panginoon, the moment you forget to walk in the way of your father David, I will bring your people exile. Palalayasin ko kayo. Ibibigay ko kayo sa inyong mga kaaway, sabi ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal. So mga kapatid, ito po ang problema. Lahat po ng pinagbabawal ng ating dakilang Diyos kay Solomon, mga minamahal, ginawa niya. Deuteronomy chapter 17, verse 16 and 17, mga kapatid ko. Tingnan natin. Dito po sa Deuteronomio, Kapitulo 17, ang versikulo po 16 hanggang 17. Huwag lamang siyang magpaparami ng mga kabayo, ni pababalikin niya ang kanyang bayan sa Ehipto upang siya'y makapagparami ng mga kabayo, sapagkat sinabi sa inyo ng Panginoon, huwag ninyong babalikan mula ngayon ang daang yaon. Ni huwag siyang magpaparami ng mga asawa, Right. upang huwag maligaw ang kanyang puso, ni huwag siyang magpaparami ng pilak at ginto. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Lahat po ng pinagbabawal ng dakilang Diyos, ginawa niya. Yun ang problema, mga kapatid ko. Kapag hindi ka talaga sumunod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa dulo magkakaproblema ka. Sabi ng Bible, mga kapatid, unang-una, huwag lamang siyang magpaparami ng mga kabayo. Yan ang unang mga minamahal na hindi niya tinupad. Sa 1 King chapter 10 verse 26, sabi ng Bible, at pinisan ni Solomon ang mga karo. 1 King chapter 10 verse 26, at ang mga ngabayo, at siya'y may 1,400 karo at 12,000 mga ngabayo na kanyang inilagay sa mga bayan ng mga karo at kasama ng hari sa Jerusalem. Isang mga minamahal, kanyang dinis-obey. Pangalawa, sabi po ng Bible, mga minamahal, sabi ng utos ng dakilang Diyos, huwag siyang magpaparami ng mga asawa. Anong sabi ng Bible? Sa 1 King chapter 11 verse 1, ang Haring Solomon nga ay suminta sa maraming babaeng taga-ibang lupa. Original na kanyang asawa, 700. Yung kanyang live-in partner, mga minamahal, 300. So 1,000. Nakikinig po ba kayo, mga minamahal? Sabi ng dakilang Diyos, huwag kang magpaparami ng asawa, Solomon. Hindi niya tinupad yun, mga minamahal. Sinuway po ni Solomon yung utos ng dakilang Diyos na huwag mag-asawa ng marami. Pangatlo po, mga kapatid ko, huwag magpaparami ng ginto at pilak. Nabasa natin kanina yon, mga kapatid ko. Pang-apat po, dito po galit na galit ang ating dakilang Diyos. Nakipag-compromise po siya kay Satan, mga minamahal ko. Sa pamamagitan po ng 1 King chapter 11 verse 7, nabasa natin kanina, minamahal. Ako na lang magbabasa. Nang magkagayoy, ipinagtayo ni Solomon ng mataas na dako si Shemos, na karumaldumal ng Moab, sa bundok na nasa tapat ng Jerusalem, at si Molok, na kasuklam-suklam ng mga ni Amon, mga minamahal. Tingnan nyo, hari ng Israel. Puspos ng Espiritu ng Diyos. Pero dahil sa mga minamahal, hindi niya kinontrol, mga kapatid ko, nag-asawa siya ng marami.
Ay, mahal, hindi niya alam, yun po yung nagligaw sa kanya. Inilayo siya sa mahal na Panginoon. Pagdating ng kanyang pagtanda, mga minamahal ko, inakay siya sa mga Diyos-Diyosan, lumuhod siya sa mga Diyos-Diyosan. Ay, mahal. Hindi niya na alam. Matanda na po siya, mga kapatid. Kaya mga minamahal, maalala ko dito po sa ating panahon, kapag kayo po ay nanalangin ng lifetime partner, mga mahal, kinakailangan mananampalataya, mas mainit pa sa'yo. Mga minamahal, dahil kapag nag-asawa ka ng unbeliever, mga kapatid, yan ang mag-aalis sa'yo sa kaligtasan mo. Amen po. Mga minamahal, yan ang mga aral, mga kapatid, na natutunan natin sa story po ni Solomon, mga minamahal ko. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, Solomon, he lacked discipline. Mga kapatid ko, hindi siya na disiplina. Si Solomon po ay very disciplined in the area of study. Sinulat po niya yung Ecclesiastes, sinulat po niya yung Proverb, mga minamahal ko. Napakatalino niya sa pagsulat, mga kapatid. Pero hindi siya na-remind, mga minamahal, sa lahat po ng nabasa niya. Hindi po siya na-remind sa lahat po ng narinig niya, mga minamahal, mula sa ating dakilang Diyos. Nung siya po'y kausapin. Nakalimutan niya yon. Nakikinig po ba kayo, mga minamahal? And the problem is, he forgotten God. Nakalimutan niya ang Diyos. Hindi po niya ni-review, mga minamahal, yung Bible niya. Dahil nag-rely po siya, mga kapatid, sa kanyang sobrang talino. Yan po si Solomon. Sabi ng 1 King chapter 11 verse 6, mga minamahal, Solomon did evil in the sight of the Lord and did not fully follow the Lord as did his father David. See? Gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng ating mahal na Panginoon. At hindi siya sumunod ng fully, ng buong buo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, katulad ni David. Amen. Kaya sa ating nabasa, mga minamahal, kanina, so the Lord became angry with Solomon. Lahat kasi ng hindi, lahat ng hindi dapat gawin, mga minamahal, ginawa niya. Mga kabinamahal ko, wala siyang kontrol sa kanyang sarili. Mga minamahal, sa iyo na lahat ng success, sa iyo na lahat ng tagumpay. Pero kung hindi mo kasama ang Diyos diyan, mag-fail ka. Sa iyo na lahat ng karunungan ng mundo, mga minamahal. Pero kapag hindi natin kasama ang mahal na Panginoon, hindi tayo nakikinig, may mahal sa kanyang mga instruction, hindi ka mag-success, hindi balance ang buhay natin. Amen? May bibigo tayo, mga mahal. Praise the Lord. Dapat i-balance natin, mga mahal. Naghahanap buhay tayo, mga kapatid, meron tayong spiritual na malusog. Amen? Amen? Praise the Lord. Kasi po, kapag material lang, mga minamahal, wala kang kalusugan sa spiritual. Didisiplinahin ka ng Diyos. Didisiplinahin ka ng Diyos. Ang ating dakilang Diyos nagdidisiplina sa kanyang mga anak. Kaya bago po ang Diyos ang magdisiplina sa atin, dapat disiplinahin natin yung mga sarili natin. Amen. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Sabi ni St. Paul, mga minamahal, tingnan natin. But I discipline my body. Tingnan nyo. But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. I myself should be a castaway. Yan ang ibig sabihin. Ayun, mahal. Sabi ni St. Paul, but I discipline my body. Dinidisiplina ko ang aking katawan and bring it into subjection. Ayun, mahal. Ang sagot po dyan, self-control. Amen. Amen. Say praise the Lord, ayun, mahal. Mga kapatid, sinasabi lagi ng ating beloved parents in the Lord, walk in the Spirit. Lumakad tayo lagi sa kalooban ng Diyos. May mahal. Lumakad ka lagi sa salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 16, may mahal. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Amen. Praise the Lord. Kaya yung mga Kristiyanong nagmamahal sa kanilang kaligtasan dito, mga minamahal,
Naghahanap sila, mga kapatid ko, ng magagawa para sa ating dakilang Diyos. Naghahanap sila ng magagawa sa church, mga minamahal. Gusto nilang pagurin yung kanilang sarili sa paggawa sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kahit mahirap, kahit nahihirapan. Amen. Mga mahal, sapagkat napapagod ka, mga mahal, sa paggawa sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga kapatid, nalulugod naman ang Diyos sa iyo. Kaysa naman nakapahinga yung physical natin, mga mahal, walang ginawa sa bahay, kundi kain tulog lang, mga minamahal. Hindi nananalangin, hindi nagbabasa ng Bible, mga kapatid ko. Tuwan-tuwa ang physical natin. Tuwan-tuwa ang laman. Pero nalulungkot ang mahal na Panginoon. Amen. Tuloy, mga minamahal, ang lakas ng puwersa ng kasalanan sa atin. Mahina ang Holy Spirit sa atin. Pero sabi ng ating beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeida, pagurin mo yung sarili mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Sapagkat kapag pagod ka na, paano ka pa magkasala diyan? Pag pagod ka na, may mahal, aantukin ka na. O paano ka pa magkasala? Pag gising mo, puri na naman, may mahal. Puri na naman. Pagod na naman, may mahal. Amen. Kaya mga kapatid, yung puri, mga minamahal na 6 hours sa umaga, 3 hours sa gabi, mga minamahal, hindi basta-basta yun. Kung kayo po na mga nag-start pa lang ngayon, mga minamahal, ganado pa tayo, mga kapatid ko, talagang halos, mga minamahal, maliitin mo yung mga hindi na nakakapagsayaw na katulad mo, mga minamahal, sa puri. Mga kapatid, hindi kailangan gawin yun, mga minamahal. Kasi yun pong mga nagtagal na sa pagpupuri, mga minamahal, umabot na ng ilang pong taon. Yun lagi ang ginagawa, mga kapatid ko. Puri, mga minamahal, puri ng puri. Yan lang ang buhay natin, mga minamahal. Pagising sa umaga, puri, mga minamahal. 6 hours sa umaga, 3 hours sa gabi, mga kapatid ko. Yun lagi ang ginagawa. For how many years? Mahirap yun. Amen. Kaya pagkatapos ng puri, mga minamahal, nakakaidlip yung mga workers kasi napagod, mga minamahal, sa pagpupuri. Di baling mapagod, mga mahal. Amen. Huwag lang magtagumpay yung laman. Huwag lang tayong kontrolin, mga minamahal, ng diablo. Kaya sabi ng Bible, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Amen. Ano ba yung discipline? Discipline means ability to control yourself. Yan ang discipline. Ability to follow what is right or what is necessary. Yan ang discipline. Amen. So discipline is, I will do these things to gain merit with God. Yan dapat ang nasa puso natin, mindset natin. I will do these things for the glory of God. Amen. Gagawin ko yung bagay na ito para sa glory ng mahal na Panginoon. Gagawin ko yung bagay na ito, mga minamahal, yan ang binubulong ng puso natin lagi, para malugod ang Diyos sa atin. Amen po. So mamili tayo ngayon, mga minamahal. God's discipline or self-discipline. Glory to God. Amen. Ang Diyos po ay nagagalit. Ang Diyos po ay namamalo. Ang Diyos po ay nagdidisiplina. Nakikinig po ba kayo? Kaya mga kapatid, nag-lockdown lang, mga minamahal, nag-quarantine lang. Kung walang mag-lead sa inyo, mga minamahal, patungo sa Word of God, talagang mawala kayo sa mahal na Panginoon eh. Lalo na yung mga young people ngayon. Mga mahal na hilig-hilig tayo sa mga TikTok na yan. Meron ako nakita, mga kapatid ko, in-upload pa ang mga minamahal. Sinabayan niya yung kantang Sanlibutan, mga minamahal. Ang system, mga kapatid, yung kanta ng Sanlibutan, puro mura. Puro pagmumura. Minamahal, habang kumakanta yung mga lyrics niya, puro mura. Sinabayan niya yon, mga minamahal. Ginagamit dito yan, sa pulpito. Mga kapatid, nasan ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon? Hindi tayo lumago sa pananampalataya niyan. Amen po. Nagagalit ang Diyos. Namamalo ang Diyos, mga minamahal. At pag namalo ang Diyos, mga kapatid, masakit. Masakit. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga minamahal, kaya young people, huwag nating hintayin ang disiplina ng Diyos, mga minamahal.
Sinasabi ko sa inyo, masakit magdisiplina ang mahal na Panginoon. Masakit magpataw ng disiplina ang mahal na Panginoon. Itigil na natin yung TikTok. Itigil na natin yung ML, mga minamahal. Before it's too late. Bago ka lumuha ng halos dugo, may mahal, sa galit ng Diyos. Hindi nyo pa kilala ang mahal na Panginoon. May mahal. Bata pa kayo sa pananampalataya. Makinig lang kayo. Na-experience namin yan, may mahal. Makinig kayo sa amin. Hindi namin kayo itatapon sa impyerno, may mahal. Ililigtas namin kayo sa impyerno. May mahal. Makinig kayo sa amin. Itigil nyo yan, may mahal. Itigil nyo yan. Kapag hindi kayo sumunod, mga mahal, sa mga pangaral sa pulpitong ito, inignore nyo, mga mahal, dinispice nyo, mga kapatid, darating ang disiplina ng Diyos. Ako, dinidisiplina ko po kayo. Pero pag hindi kayo nakinig sa aking disiplina, disiplina ng Diyos ang darating. Amen po. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Psalms 101 verse 3. Sabi ni David, mga mahal, makinig po kayo. I will set no wicked thing before mine eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me. Tagalog, mga mahal. Dito po sa mga awit kapitulo 101, ang versikulo po 3. Hindi ako maglalagay ng hamak na bagay sa harap ng aking mga mata. Right. Aking ipinagtanim ang gawa nilang lisya, hindi kakapit sa akin. Si David, mga mahal, ang nagsabi nito, hindi ako maglalagay, O Diyos, ng hamak na bagay sa harap ng aking mata. Hallelujah. Aking ipinagtatanim ang gawa nilang lisya, hindi kakapit sa akin. Kaya bilang mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, mga mahal, bilang peculiar, bilang mga chosen people, mga mahal, tagalangit na po tayo, hindi tayo tagalupa. Linisin natin ang bahay natin. Gawin natin kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos ang loob ng bahay natin. Alisin po natin yung instrumento ni Satan sa loob ng bahay natin. Amen. And choose your friend wisely. Piliin natin, mga mahal, yung mga kaibigan natin. Gawin nating matalik na kaibigan yung mga maiinit na mga naglilingkod sa mahal na Panginoon. Mga mahal, yung hindi ka dadalhin sa kapahamakan. Amen po ba? Mga mahal, kapag nakita mo mahilig sa TikTok yan, mahilig sa ML, mga mahal, layuan mo na yan. Kung ayaw niyang makinig, mga minamahal, bahala siya sa buhay niya. Basta ikaw, mga minamahal, magpahalaga sa kaligtasan. Sapagkat marami ka pang gagawin sa dakilang Diyos. Marami ka pa, mga minamahal, ipapanalangin yung mga loved ones natin, yung nanay natin, yung tatay natin, yung mga kapatid natin. Kailangan madala sila sa gawain ng mahal na Panginoon. Mga mahal. Pero kung nakikita natin, isa lang ang save sa pamilya, nag-TikTok pa, mga mahal, nag-ML pa, layuan mo na yan. Hindi kaligtasan ang after niyan. Imagine. Nag-makeup pa, mga minamahal, lalaki yan. Nag-makeup, nag-lipstick pa. At saka sumabay, mga minamahal, sa kanta ng sanlibutan na puro mura, mga mahalang message. At so, nagbumura din siya. Mga mahal. Ako po ang kinikilabutan Mga mahal. Tapos na tayo dyan. Galing na tayo dyan Basag ulo, mga minamahal. Rumble. Beer houses. Pagmumura, mga mahal. Asukal ko lang yan sa aking salita nung araw. Hindi ako makapagsalita ng walang mura nung araw, mga minamahal. Kahit mabigla lang ako, kahit matuwa ako, magmumura ako. Mga kapatid ko. Pero wala na Open your mouth to praise the Lord Anak ka na ng Diyos. Tagalangit ka na Hindi ka na taga-impyerno mga minamahal Meron nga, mga minamahal, nakakita, spiritual eye, mga minamahal, binuksan. Yung taong nagmumura, lumalabas sa kanyang bibig mga demonyo Lumalabas sa bibig niya mga maiitim, mga mahal na usok. Masamang espiritu, mga mahal. Sa Bible, mga kapatid, nakasulat yan, pagtutungayaw. Ibig sabihin nun, nagmumura, mga mahal. Walang taong magtutungayaw, akit sa langit, mga mahal. Itatapon sa impyerno yan. Dagat-dagat ang apoy. Kaya friendly reminder, mga minamahal,
mahalin mo ang kaligtasan mo. Hindi kita kaano-ano, pero mahal namin ang kaligtasan niyo. May mahal. Dahil tinuro ito ng ating beloved honorable pastor sa amin. Amen po. May mahal, nag-lockdown lang, mga kapatid, na disalign yung spiritual natin. Hindi muna tayo kakanta dito, may mahal. Marumi yung ating bibig. Mga kapatid ko, magiging hadlang ka lang sa pagkilos ng Espiritu Santo. Ang gagawin mo, mga minamahal, sisi lang. Sisi. Sabi ng Bible, those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Magsisi ka, sabi ng mahal Panginoon. Magsisi ka. Sapagkat ang mga minamahal ko, dinidisiplina ko, sabi ng mahal Panginoon. Amen? Tandaan po natin ito, bad company, corrupt, good moral. Mga mahal, hindi ako nag-aral ng katulad ng natutunan yung edukasyon, mga kapatid ko, sa hirap ng buhay namin noon. Ni dictionary, hindi ako makabili sa hirap ng buhay. Mga minamahal, wala kaming makain ng araw. Magulo ang buhay, kaya hindi ako nakapag-aral ng mabuti. Pero mga minamahal, hindi pinag-uusapan yun eh. Mahusay ka mag-English, it's just language. Pero yung intellectual, yung takot mo sa Diyos, yung talino mo mga minamahal, pag-iwas sa kasalanan, nasaan? Nasaan? Amen. Importante kaligtasan eh. Langit at buhay na walang hanggan, may mahal, sa piling ng Diyos eh. Tingnan nyo, may mahal ang nangyayari ngayon. Mga nangyayari ngayon, may mahal. Ewan ko gaano katotoo, mga kapatid ko, yung sinasabi nila. May kasunod daw ang coronavirus eh, pagkatapos nito. May sinabi naman ng GVAM, mga minamahal, na gagawin na daw nila, mga kapatid ko, once a year ito. Ibig sabihin, man-made. Parang chicken pox lang, may mahal sa tao. Once a year, tumutubo sa tao, mga minamahal, dinadapuan ng tao. Mga kapatid, totoo man o hindi, mga minamahal, maniwala ka na may Diyos darating. Malapit na siyang magbabalik. Kaya kinakailangan natin, mga minamahal, maging wise tayo. Amen po ba, mga minamahal? Praise the Lord. Bad company, mga minamahal, iwasan natin yan. Never ever build friendship with the world. It will control you. Kukontrolin ka niyan eh, mga ima. Sabi ng 1 John chapter 2 verse 15 and 16, love not the world. Mga mahal, Tagalog natin. Dito po sa unang 1, kapitulo 2, ang bersikulo po'y 15 hanggang 16. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Ano ang mga nasa sanlibutan? 3 yung kalaban natin. 3 yung kaaway natin. Lust of the flesh. Ang tawag dyan, the God of pleasure. Mga minamahal, ito, sanlibutan. Ang daming magagandang mga tukso, mga minamahal. Ini-entice ka, mga kapatid ko, na magkasala. Bili ng bili, mga minamahal. Shopping ng shopping, kahit hindi mo kailangan. Nakapokus, mga minamahal, yung mind natin dun sa ating mga pera, shopping, mga minamahal, material, bagay, damit, mga kapatid ko. Doon na lang nakapokus araw-araw. Trabaho, mga minamahal, para makabili ng mga bagay sa bahay, mga minamahal. Doon lang nakapokus. Mga minamahal, beware, sabi ng Bible. Lust of the flesh, the God of pleasure po yan. Inaalis mo yung para sa Diyos sa sarili mo. May mahal, kapag ka na-entice ka niyan. Kung saan naubos yung oras mo, doon ka. May mahal. Kaya delikado po yan. Pangalawa, lust of the eye. Ano yung lust of the eye? The God of possession. I want some more. Marami ka ng pag-aari. I want some more. May mahal. Wala tayong kasayahan, mga kapatid ko. Delikado po yan. Pangatlo, last, the pride of life. The God of power and position. Pride mo yun, mahal. Gusto mo lagi kang pinag-uusapan. Gusto mo lagi kang napapansin. Gusto mo, mahal, laging ikaw ang nangunguna. Gusto mo laging ikaw ang bida, mahal. That is pride of life, mga kapatid. The God
of power and position. So, be not conformed to this world, sabi ng Bible. Romans 12:1, mga minamahal. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, mga minamahal. Huwag kayong makaayon sa sanlibutan ito. Magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, upang mga minamahal, sabi ng Bible, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Para malaman mo, mga minamahal, malaman natin, mga kapatid, ano ba talagang kalooban ng mahal na Panginoon? Ano ba talagang pinagagawa sa atin ng dakilang Diyos, mga minamahal? I-change mo lagi yung mind. Kapag nakita mo, mga mahal, kukunin mo ulit yung cellphone mo, mga kapatid ko, at mag-TikTok ka ulit. Mga mahal, change your mind. Narinig ko ito sa preaching. Change your mind, mga mahal, bitawan mo na. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Pinost ko, mga kapatid, sa aking Facebook account, yung patungkol sa ML, mga minamahal. Aba, ang dami pong bumatikos, mga mahal. Lahat ng bumatikos, mga sanlibutan. Nakita ko, nakapublic pala, mga mahal. Sa friend na lang. Bakit, mga kapatid? Normal yun. Hindi ka maintindihan, mga mahal, ng sanlibutan. Kasi yun ang kanilang pleasure. Yun ang kanilang, doon sila masaya eh. Pero, mga mahal, wala kasi silang alam sa Word of God. Amen. Hindi nila kilala ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Paano siya naging maingat sa kaligtasan? Paano siya, mga mahal, nag-ingat, mga kapatid, sa pangungusap, sa pag-iisip, mga mahal, sa Word of God. Salamat sa mahal na Panginoon, meron tayong parents in the Lord, mga mahal, na nag-guide sa atin, mga kapatid ko, para tayo po ay maging kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos. Amen po ba, mga mahal? Praise the Lord, mga mahal. Sikapin nating lahat, makalaya tayo sa tatlong ito, mga mahal. Lust of the flesh, lust of the eye, the pride of life. Anong solusyon, mga mahal? Huwag nating ibigin yung sarili natin. Mga mahal, tanggapin natin, yakapin natin, mga minamahal, yung mga paalala ng dakilang Diyos. And you're willing to serve there is Jesus, mga mahal, sa iyong buhay. Sabi ng Job chapter 5, verse 17, blessed is the one who God correct. So do not despise the discipline of the Almighty. Ang ganda pong mga talata, mga mahal. Blessed is the one who God correct. So do not despise the discipline of the Almighty. Kaya mga mahal, sa ating mga kababayan, mga kapatid ko, ang mga nararanasan po nating pandemic, mga mahal, ngayon, sa panahon po natin, ito po ay chastisement ng Diyos sa mga unbeliever. Chastisement ng Diyos ito, mga mahal, sa mga taong wala pang kaligtasan. Nire-remind tayo ng ating mahal na Diyos, mga mahal, lahat ng tao na paglingkuran po natin siyang, mga kapatid ko. Amen po, mga mahal. So huli, mga minamahal ko, para naman sa mga magulang, mga kapatid, sa ating pong pagdidisiplina sa ating mga anak, mga mahal, ituloy nyo lang yan, mga kapatid ko. Sapagkat sabi ng mga minamahal, ng aking nabasa, if you spoil your kid when they are young, they will spoil your life when you are old. Love without discipline is hate. David spoiled Absalom and Adoniah, and they made him cry in his old age. Train your kids if you don't want to cry in old age. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Pag talagang in-spoil mo yung anak mo, mga minamahal, hindi mo yan dinidisiplina, mga kapatid ko, may hate ka dyan. Sabi ng Bible sabi ng proverb ang nagdidisiplina sa kanyang anak, mga mahal, minamahal niya yung anak niya. Huwag natin daw gayahin si David. Si David, mga mahal, in-spoil niya si Absalom, yung kanyang anak. Si Adoniah, mga mahal. Bandang huli, nung matanda na si David, umiiyak ang puso ni David, mga mahal. Nagrebelde si Absalom. Nag-away-away silang magkakapatid, mga mahal. Pinagmamasan ni David. Away yung magkakapatid, mga mahal, patayan. Umiiyak na lang si David, mga mahal, sa kanyang pagtanda. Bakit? Hindi niya na-disiplina. Amen po. Praise the Lord, mga mahal. Kaya sabi ng nabasa natin, train your kids if you don't want to cry in old age. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Tumayo po tayong lahat. Mga kapatid, umawit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen.
Ating awitin mga minamahalang siyang Tagalog na awitin. B flat. Puso ko'y iyong sinisiyasa, buong buhay ko'y iyong alam. Ang lahat ng bagay, O Jesus, ay tiyak mo na nalalaman. Ang lahat ng bagay kong ginagawa